Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga giliw naming tagapakinig, mga masugid naming tagapakinig sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious and National Unity at nagsusubaybay ng ating mga paksa hinggil sa tinatawag na religious and human values. Sa ngayon ay nasa 27 na episode na tayo. At ang tatalakay natin mga kapatid na mga Bangsamoro, mga giliw naming mga Bangsamoro ay isang pinakamahalaga na mga values. Mga values hinggil sa religious, hinggil sa pananampalataya at mga values o mga halaga na sinasang-ayunan ng mga matatalinong mga tao sa buong mundo. Ang tinatawag na at-ta'allumu wa ta'lim, ang pagsasaliksik ng kaalaman at ang pagtuturo ng kaalaman. Mga kapatid, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng mga values na tinatalakay natin. Sapagkat makikita natin insyaallah kung bakit natin kinakailangan ang pagsasaliksik ng kaalaman. Batid natin na hindi man mangyari ang pagbabago at hindi man aangat ang Bangsamoro. Bagkus lahat ng sangkatauhan kung mawawala sa atin ang pag-aaral o kaya ay tinatawag na pagsasaliksik ng kaalaman at gayon din ang pagtuturo nito. Mga kapatid, tatalakay natin ang ahamiyatu at ta'allumi wa ta'lim. Ang kahalagahan ng pag-aaral o kaya ay pagsasaliksik ng kaalaman. At ang kahalagahan din ng pagtuturo ng kaalaman. Unang-una, batid natin na ito ay kautusan at ito ay sapilitan nga sa ating pananampalatayang Islam. Amrun wa faridah, ang pagsasaliksik ng kaalaman. Gayon din ang pagtuturo ng kaalaman ay sapilitan, nga. At ito ay iniatas ng ating pananampalatayang Islam, bagkus lahat ng mga iba pang mga pananampalataya ay iniatas nila ang tinatawag na pagsasaliksik ng kaalaman. Malinaw sa isa sa mga hadith na batid natin mga kapatid, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahad. Itong hadith ay nabanggit ni Al-Allama Sheikh Ibn Baz, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaman ito ay pinag-usapan ng mga ibang pantas na ito ay mahina na hadith, subalit ayon sa mga nagsasaliksik o kaya ay nag-uusisa sa mga pantas. Tinatawag natin na al-muhaqqiquna minal ulama, ayon sa kanila ay lahat, kahit pa mga hadith na mahinang hadith, subalit kung para sa
para sa mga bagay na ikabubuti natin sa mundong ito, mundong ibabaw ay maaari nating gamitin ika nga. So itong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabian niya, iniatas, kayo ay nararapat na saliksikin ng kaalaman mula sa duyan hanggat sa libingan ika nga. Mula sa hanggat sa kamatayan natin. Ibig sabihin, hanggat sa duyan mula sa duyan hanggat sa kamatayan natin, hanggat sa libingan ay kinakailangan ang ating pagsasaliksik ng kaalaman. Ito mga kapatid ay ang mga kaalaman na mabuti sa ating pananampalataya. Ang mga kaalaman na higit sa lahat ang mga sabi ng mga ulama, al-ma'lumatu bid-darurah, ang mga nararapat na malaman o matunghayan ng sinumang Muslim. Ibig sabihin, kapag hindi nila matunghayan, katulad ng mga pagdarasal, mga pagwudu at iba pa na mga pangunahing kautusan sa ating pananampalatayang Islam, ay magkakasala sila. Isa pang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an wala takur rabi'an fatuhlak. Gawin mo ang sarili mo na nagsasaliksik, na may kaalaman, aliman, nagtuturo ika nga. O kaya ay gawin mo ang sarili mo na nagsasaliksik ng kaalaman. Kung may kaalaman ka, magtuturo ka. O ipangaral mo ang kaalaman mo. Ikalawa, o kaya ay kung wala kang kaalaman, hindi sapat ang iyong kaalaman, so saliksikin mo ang kaalaman. Mag-aral ka. Ikatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay mustami'an, makikinig ka lamang. Hindi ka pwede magturo at saka hindi ka pwede mag-aral. So pwede ka makikinig sa mga sa kaalaman. Wala takur rabi'an fatuhlak. Huwag mo gawin ang sarili mo na kumbaga doon ka mailagay sa alanganin. Doon sa ika-apat, ika nga, hindi naman nagtuturo kahit pa may kaalaman. At kung walang kaalaman ay hindi rin magsaliksik ng kaalaman. At kung hindi pa rin makapagsaliksik ng kaalaman, hindi makapag-aral, ay hindi pa rin makikinig. Fatuhlak, sapagkat yun ang ikasisira mo. Ibig sabihin, hindi maganda para sa tao. Gayon din, hindi maganda para sa bayan kung ang mga tao o tayo na mga bangsamoro ay hindi natin sikapin na magsaliksik sa mga kaalaman na ikabubuti natin ng dahil sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa pananampalataya, at gayon din ikabubuti natin ng dahil sa ating pamamalakad o kaya ay ng dahil sa ating bayan ika nga. Maraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Gayon din ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung titingnan natin ay lahat nito ay pawang nagtuturo sa atin hinggil sa kainaman o nakakapangaral sa atin hinggil sa kaalaman, hinggil sa kahalagahan ng tinatawag na kaalaman, ang pagsasaliksik ng kaalaman at gayon din ang pagtuturo ng kaalaman. Kung pinag-usapan natin ang pagsasaliksik ng kaalaman, hindi rin maganda kung may mga taong marunong ika nga pagkatapos ay hindi nila ituro ang kanilang kaalaman. Isa na iyaon ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mataas na antas sila yaon na mga tao na nananampalataya o may pananampalataya mula sa inyo. Ibig sabihin, kabilang sa inyo. Itataas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga antas. At gayon din ang mga tao, walladhina utul ilma darajat. Gayon din ang mga tao na mayroong kaalaman. O binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman ng mga maraming antas.
Itataas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino baga iyaon mga kapatid? Ang mga taong may pananampalataya, nananampalataya, at gayon din ang mga taong may mga kaalaman ng napakaraming mga antas. Mayroong pang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Ibn Majah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sino man yaon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na gustuhin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuti at ang kainaman para sa kanya, yufaqihu fid din, ay pagkakalooban siya, ipagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang matunghayan ang kanyang pananampalataya. Ngayon mga kapatid, ang tanong na ibabato sa kanyang sarili, paano natin malaman ang ating pananampalataya kung hindi natin sasaliksikin? At kung paano din malalaman ng mga kapwa natin ng mga Muslim o mga tao, mga bangsamoro, kung hindi natin ituro sa kanila ang tinatawag na kaalaman hinggil sa pananampalataya at mga kaalaman na ikabubuti ng ating bayan. Mayroon pang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Katotohanan na ang mga may takot lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sa surah Fatir, ang may takot lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila yaong mga tao, mga ulama o may mga kaalaman. Mga kapatid, paano natin natunghayan na innama yakhshallaha, ito pala ay yung vowel nitong Allah ay fatha. Ibig sabihin, ang pagbigkas natin ay innama yakhshallaha. Samantala, kung tutuusin natin, ay pwede rin natin bigkasin ito ng innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Maraming nagbibigkas ng ganito. So mga kapatid, nang dahil sa kaalaman, sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na innama yakhshallahu, sapagkat hindi pwede na ang natatakot ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulama. Bagkus ang katanggap-tanggap sa ating kaisipan na kahulugan ay katotohanan ang may takot lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung ha dito, Allah ay fatha. Ibig sabihin, ang kinatatakutan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang natatakot ay ang mga ulama. So, ang pakahulugan mga kapatid, sa madaling salita, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang may takot lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang natatakot lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila yaong mga ulama. Makikita natin ito sa surah Fatir. Mga kapatid, sa ating pagtatalakay sa tinatawag, isa sa mga values o mga halaga hinggil sa tinatawag na al-muru'ah, ang pagiging tao o pagkatao, ika nga. Yung sinasabi natin na marwah, Nabanggit natin ang isang sinabi ni Ibnul Qayyim. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mga nag-uudyok sa ating mga kaluluwa na tatlong bagay. Unang-una, ang nag-uudyok ay katangian ni Satanas. Ikalawa ay katangian ng isang hayop. So, makikita natin na isa sa kainaman nitong pagsasaliksik ng kaalaman ay ang nag-uudyok sa mga tao para makamit natin o may sakatuparan natin ang katangian natin na katangiang mula sa mga anghel. Sabi ni Ibnul Qayyim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakadulo ng kanyang sinabi, فَحَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ بُغْضُ ذَنَيْكَ الدَّاعِيَيْنِ وَإِجَابَةُ الدَّاعِي الثَّالِثِ. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ni Ibnul Qayyim ay ang katotohanan hinggil sa tinatawag na muru'ah, ang tinatawag na pagkatao, ay kasuklaman mo ang dalawang kaugalian, mga kaugalian ni Satanas at mga kaugalian ng hayop, at ikaw ay sumunod sa kaugalian ng mga anghel.
Ito mga kapatid, ayon sa nabanggit ni Ibnul Qayyim, mayroon siyang nabanggit na 5 na mga kaugalian ng anghel na ito ang nararapat na sundin natin. Kabilang dito mga kapatid ay ang tinatawag na al-ilm. Ibig sabihin, ang kaalaman. So ibig sabihin, hindi mainam na katangian natin, katangian natin kung hindi tayo magsaliksik ng kaalaman. Ipagpatuloy natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala ang ating pagtatalakay hinggil sa kaalaman sa pagkalipas ng mga iilang patalastas. Mga kapatid at mga giliw naming taga-pakinig at mga bangsamoro, sinabi natin na ang pagsasaliksik ng kaalaman at pagtuturo nito ay sapilitan mga kapatid. Tingnan natin ang isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Lahat ng ang pagsasaliksik ng kaalaman, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sapilitan sa sinumang Muslim. Muslim na lalaki. Ito ay rawahu Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani. Ito ay naisalaysay ni Ibnu Majah, isa sa mga pantas na nagsasaliksik ng unang sasalaysay ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito'y sinabi na sahih ni Al-Albani. At mayroong idinagdag ng mga ibang mga tagapagsaliksik ng kaalaman o kaya ay mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa muslima. So ibig sabihin, kahit pa ang isang babaeng muslima ay sapilitan sa kanya ang pagsasaliksik ng kaalaman. At katulad ng nabanggit natin, kung sapilitan ang pagsasaliksik ng kaalaman, ay sapilitan din ang pagtuturo ng hinggil sa kaalaman mga kapatid. Na nabanggit natin ang isang sinabi ni Ibnul Qayyim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na isa sa kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman ay nang dahil sa ito ay kaugalian ng mga anghel o mga katangian ng mga anghel. Isa ito sa nabanggit ni Ibnul Qayyim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kinakailangan natin na masunod, o maging katangian natin ang hinggil sa pagsasaliksik ng kaalaman. Mga kapatid, mayroon pang na mga nagsabi na ang tao ay hayop. Ang tao ay tinatawag na hayop, o kaya ay hayop na nakakapagsalita. Pero mga kapatid, kung tutusin natin, hindi man ito totoo, kahit man ito ay hindi totoo na ang tao ay hayop, subalit kung ang tao ay hindi magsaliksik ng kaalaman, ibig sabihin wala na siyang natutunan, kundi ang mga katangian ng mga hayop. Ayon sa nabanggit ni Al-Imam Ibnul Qayyim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay
parang lumalabas din na ang tao ay magiging hayop. Mayroong hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Al-Imam Ahmad, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Imam Ahmad ay isa sa mga 4 na mga kilala na mga pantas at mayroon siyang sariling ikangay tinatawag na madhab. At ito ay kanyang nabanggit itong hadith sa aklat na A'lamul Muwaqqi'in. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuklasin yung mga giliw naming tagapakinig, walau lal ilmu kana nasu kalbahaim. Kung wala ang ilm, walang kaalaman, walang karunungan, ang mga tao ay magiging sila'y katulad ng mga hayop. So, makikita mo na mangmang sila, katulad ng kamangmangan ng mga hayop, at makikita mo rin na yung kanilang mga gawain ay parang gawain din ng mga hayop. Ano mga kapatid ang dahilan? Dahil sa kawalaan ng tinatawag na kaalaman. Mga giliw naming tagapakinig, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay ito ay yarfa'ul jahal, na nawawalan niya ang tinatawag na kamangmangan. Ang kamangmangan mga kapatid, ang jahal ay salungat ng tinatawag na al-ilm o kaya ay kaalaman. Banggitin natin ng isang naikwento ni Sheikh Salih Al-Fawzan sa kanyang aklat na Turuqu Ta'allumil Ilm. Napakaganda ito mga kapatid at mga giliw naming masugid na taga-pakinig. Yudhkaru anna rajulan tala'a sahih al-Bukhari wa huwa asahhu kitabin ba'da al-Qur'an al-Karim. Faja'a ala hadithi al-habbatu sawda shifa'un min kulli da'. Nabanggit daw na mayroong isang lalaki na kanyang binasa ang Sahih al-Bukhari, yung aklat ni al-Bukhari na tinatawag na Sahih. Pawang ito ay mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ayon sa mga pantas, ito ang pinakatamang aklat pagkatapos ng Quran. Ibig sabihin, ito ang sumusunod na pinakatamang aklat. Itong aklat ni Al-Bukhari na mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Quran. Ibig sabihin ay sumusunod sa Quran. Faja'a ala hadith, kanyang nabasa ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-habbatu sauda. Ang habbatu sauda, ang maitim na habba. Nakalimutan natin kung ano ang English nito, pero ito ay kilalang kilala sa pangalan na al-habbatu sauda. Al-habbatu sauda shifa'un min kulli da'. Ito ay gamot. Al-habbatu sauda ay gamot sa lahat ng sakit. Kahit anumang sakit ay nagagamutan ng tinatawag na habbat sauda. Ngayon mga kapatid ay natuklasan din ng mga pantas o kaya ay mga kapatid natin na mga Arabo na ito ay kahit pa ito ay napakagaling o napakagandang gamot sa coronavirus. At ito ay kasalukuyan na ginagamot ng mga kapatid natin na mga Arabo. Ngayon, ang pagkabasa ng isang lalaking ito sa al-habbatu sauda, sa halip na itong ba ay ya ang kanyang pagkakita o pagkabasa, ika nga. So ang kanyang pagkabasa, al-hayyatu sauda bilya. Ibig sabihin, ang ibig sabihin yun ay, kung ganun, ang tama, al-hayyatu sauda ay ang maitim na ahas. Yun ang ibig sabihin niya. Ang maitim na ahas ay gamot sa kahit anumang sakit. Ngayon, sapagkat ang lalaking ito ay hindi na nagtatanong, ika nga'y umaasa sa kanyang sariling pag-aaral, ngayon, noong nabasa niya itong hadith na al-habbatu sauda, pero ang kanyang pagkabasa ay al-hayyatu sauda, ay naghanap siya ng maitim na ahas. فذهب وبحث عن حية سوداء ثم قتلها
wa akalaha famata min atharis sum. Ngayon, naghanap siya ng maitim na ahas. Nakahanap siya. Pagkatapos ay pinatay niya itong ahas, hindi kinain niya ang ahas sapagkat gamot sa kahit anumang sakit. Famata. Ano ang nangyari sa lalaking ito? Namatay. Namatay siya nang dahil sa lason na nasa ahas na yon. So sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, sabihan niya, فَلَوْ سَأَلَ عَالِمًا عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَتَأَكَّدَ مِنْهَا لَسَلِمْ لَا فَمُجَرَّدُ الْمُطَالَعَةِ مِنْ دُونِ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ مَضَرَّةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى الْإِنسَانِ وَعَلَى غَيْرِهِ فَانْظُرْ كَمْ أَهْلَكَ الْمُتَعَالِمُونَ مِنَ النَّاسِ. Sabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, sabihan niya kung ang lalaking ito ay naghanap ng isang alim at tinanong nito, ikangay sumangguni sa isang alim hinggil sa kanyang nabasa na ito, na supposed to be ay al-habbatus sauda, ang kanyang pagkabasa ay al-hayatus sauda, kung siya nagsangguni sa mga ulama, ay siguradong walang mangyari sa kanya. Hindi siya mamatay ng lason. Fa mujarradul mutalaqa, sabihan niya ito ang konklusyon ni Sheikh Salih Al-Fawzan, sabihan niya, hindi sapat ang sariling pag-aaral. Ikangay ipagsaliksik ng sarili na hindi ka na bumalik sa mga nakakaalam, sapagkat ito daw ay nakasisira, malaking ikasisira ng isang tao at saka hindi lang kanyang sarili ang kanyang maipiktuhan, bagkus pati pa ang bukod sa kanya ay kanyang maipiktuhan. Kasi minsan nagtuturo ang isang mangmang, minsan nagsasalita ang isang mangmang, walang kaalaman, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon mga kapatid na mga bangsamoro, napakarami ng nagsasaliksik, nagdadawa hinggil sa, nagsasalita hinggil sa pananampalatayang Islam. Fandur kam ahlakal muta'alimuna minan nas. Tingnan nyo kung gaano karami ang namatay, ang nasira ng dahil sa mga taong walang kaalaman at nagpapanggap na sila'y mga marunong. Mga kapatid, batid natin ang isang kasaysayan, ang isang bantog na kasaysayan mga kapatid, ang isang tao na nakapatay ng 99 na mga tao ang kanyang napatay. Pagkatapos, gusto siya magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama ang palad ay nagtanong siya kung pwede ba siya tanggapin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede pa siya magsisi at magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang natanong ay walang kaalaman. Subalit, isang tao na palasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero wala siyang kaalaman. So doon siya nagsangguni sa isang tao na namamalagi sa moski, na nakikita sa kanya ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsasamba, bagkus wala siyang kaalaman. Ano ang kanyang isinagot sa nagsangguni sa kanya? Kung may pag-asa pa ba siya na tanggapin ang kanyang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sinagot sa kanya ay hindi ka na pwedeng tanggapin. Pagkatapos ay ikinumplito niyang ika-100, ika-100 na kanyang napatay. Ano mga kapatid ang dahilan? So nakapatay pa ang isang tao na gusto magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at namatay ang isang tao na tinatanong, bakit mga kapatid? Sapagkat nang dahil sa kakulangan ng kaalaman, nang dahil sa pagsasalita sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa pagsasalita sa pangalan ng pananampalatayang Islam na minsan ay hindi tama at hindi tumutugma sa tamang kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, ang kaalaman mga kapatid ay al-ilmu yusa'iduna fil hayah. Ang kaalaman ay nakakatulong sa atin para umangat at gumanda ang ating buhay sa mundong ibabaw. Maraming mga sinabi ng mga pantas o kaya ay mga nakakaalam
Sabi isa sa mga sinabi nila, man a'tahu Allahu ilman, a'tahu rizqan. Sino man na tao na pagkaluban siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, a'tahu rizqan, siya din ay pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya. So ibig sabihin, makakamit natin ang magandang kabuhayan at ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil sa ating kaalaman. Kung wala tayong matutunan mga kapatid, paano tayo mamuhay? Kung wala tayong matutunan mga kapatid, paano tayo mag-business? Kung wala tayong kaalaman mga kapatid, paano natin mailabas ang mga kayamanan ng nasa bansa natin o nasa Bangsamoro? Ika nga, mga kapatid, mga giliw naming mga masugid na tagapakinig, al-ilmu malun liman la malala aw zinatun liman la zinatalah. Ang kaalaman ay salapi ng sinumang walang salapi, walang nahahawakan na salapi, walang kayamanan. Ibig sabihin, kayamanan ang salapi, ang kaalaman ay kayamanan ng sinumang walang kayamanan. At ang kaalaman mga kapatid ay zina, liman la zinatalah. Ito ay kagandahan. Kagandahan ng sinumang walang kagandahan. Ang isang hindi gwapo na lalaki, kung mayroon siyang kaalaman ay magiging gwapo. Ang isang isang babae na hindi maganda, kung mayroon siyang kaalaman ay hindi siya gaganda, bagkus baliktarin natin mga kapatid. Ang isang lalaki na walang kaalaman, kahit pa napakagwapo, hindi siya may tuturing na gwapo. Hindi maghahangad ang mga tao sa kanya o mga babae sa kanya. Gayon din ang babae na hindi maganda, kahit pa napakaganda, pero walang kaalaman, kailanman ay hindi maakit sa kanya ang mga kalalakihan. So mga kapatid, kinakailangan natin ng kaalaman, upang sa gayon ay makamit natin itong mga kainaman ng mga pagsaliksik ng kaalaman at pagtuturo nito at marami pa mga kapatid. Pero insyaAllah, nang dahil sa pagsaliksik ng kaalaman at pagtuturo ng kaalaman, makakamit natin ang pagkakaisa ng mga Bangsamoro hinggil sa pananampalataya at pagkakaisa ng mga Bangsamoro hinggil sa bayan. Hanggat dito lamang mga kapatid, sana ay matuklasan natin ang lahat ng nararapat na matuklasan natin sa ating pananampalataya at sa ikabubuti ng ating bayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.